September 1967 nang buksan ng Angat Dam. Ito ang nagsusupply ng 97% ng tubig natin sa Metro Manila. Ang bawat dam ay may holding capacity. Pero ano ang mangyayari kung dahil sa lakas ng ulan, lumampas sa holding capacity ang naiipon sa dam? Walang awat sa pagragasa. Wala rin kasing lupit ang hagupit. Kapag may baha, ang ilog na nagbibigay buhay ay siya ring pumapatay. Ang mga kakahuyan sa tabi ng ilog ay inaasahang maging parang isang higanteng sponge. Sisipsipin ng mga puno at lupa sa paligid ng ilog ang mga sobrang tubig ulan. Ngunit paano kapag ang lupa ay naging semento? Isang napakalaking sakuna, ang tiyak na nagbabadya. Sa ilang syudad tulad sa Lebey, sa Quebec, Canada, sementado na ang paligid ng ilog. July 1996, nang bumaba ang tubig mula sa Laurentian Mountains, naging lubhang napakalakas ng ilog. Ang dam na dapat tumigil sa lakas ng ilog, pinahina ng sunod-sunod na ulan. Ang pinakamalakas na ulan sa loob ng 100 taon, 3 buwang dami ng tubig ulan ang ibinuhos sa loob lang ng 1.5 araw. Ang simento at aspalto sa paligid ng mga ilog ang pumigil upang masipsip ng lupa ang sobrang tubig ulan na naging higanteng baha. Tila halimaw na winasak ng baha ang lahat ng madaanan nito. Maraming tao ang natrap nang mawala ang mga kalsada. Halos 4,000 tao ang nawalan ng tirahan. Ang Canadian Air Force kailangang maging sinowa at ilikas ang mga biktima. Umabot sa 400 ang nailigtas sa loob lang ng 1 araw. Ngunit hindi raw napaghandaan ng mga rescuer tulad ni Mario Chason ang ganitong sakuna. Dahil ang ilog na may lapad na 100 talampakan, ngayon ay naging 1,000 na. Sa pag-aaral ni John Kelmesis sa mga baha, sinabi niyang natural phenomenon ang mga ito. Panahon pa raw ng Ice Age, nagbabaha na sa North America. Ang pagguho rin ng mga lupa ay natural sa panahon ng pagbabaha. Ito ang dahilan ng unti-unting pagbubuo ng mga bagong anyong lupa. Ngunit ang erosion na aabutin sana ng daang-daang taon ay nangyari lang sa loob ng 1 araw at 1 gabi. Si Dr. Greg Brooks ng Canadian Geological Team hindi rin makapaniwala sa naganap. Ang lakas ng pagbaha ay nagpaguho sa 100 metro ng lupa. Mahigit 700 milyong dolyar ang naging pinsala ng pagbabahang ito sa Quebec. 15,000 tao ang inilikas. Ito ang pinakamalaking sakuna sa kasaysayan ng Canada. Sa
10 ang binawian ng buhay at marami pang iba ang nawawala. Isang sakunang nagmarka sa kasaysayan. Ayon pa kay Kelmesis, ang mga lugar sa paligid ng ilog na binabaha ay matataba na lupa, pero higit ding mapanganib. Kapag tinirhan ng mga tao ang lugar na ito, para na rin nilang hinamon ang kalikasan. Ayon pa kay Dr. Jerry Galloway, napakatagal na raw itong laban sa pagitan ng ilog at ng mga nakatira sa paligid nito. Ang sinaunang lungsod daw ng Florence sa Italy, sa tabi ng Arno River, itinayo. Noong 15 hanggang 1600s, kinalbo na ang mga bundok sa Florence. Kaya naman, wala na mga puno sumisipsip sa sobrang tubig ulan. Maging si Michelangelo nga raw ay pinayuhan ang pamangkin noon na huwag tumira sa Florence dahil mapanganib. (1966) nang rumagasa ang pinakamatinding pagbaha. Helicopter din ang naging pag-asa ng mga biktima. Pagdating sa mga masisikip na kalsada, mas lumalakas pa ang hugupit ng baha. Ang mga umapaw na kanal, naghalo ng mabaho at maduming putik sa tubig. 113 buhay ang binawi ng pagbabahang ito sa Arno. Hanggang ngayon, binabaha pa rin ang lugar na ito. Ganun pa man, patuloy na naninirahan ng mga tao sa paligid. Ang ilan sa mga mamamayan, iniisip na hindi na uulit ang nakamamatay na pagbabaha. Ngunit sino nga ba ang nakakaalam? Sunod, ang dilubyong dala ng malakas na bagyo at walang tigil na pagulan dito sa